Huli Cam! Di lang mga dokumentong napepeke ngayon, pati ang driver's license nagagaya na rin at lantarang negosyo sa rekto. Delikado po yan dahil yung mga hindi dapat bigyan ng lisensya na magmaneho, nakakakuha pa rin. Nakatutok si Michael Fahatin, exclusive. Gamit ang isang hidden camera, nakunan ang hilera ng mga tindahan at establishmentong ito sa rekto sa Maynila, kung saan isang babae ay nagpakita ng driver's license na ito. Sa halagang 700 pesos, pulido ang pagkakagawa sa unang tingin at di mapapansin ang kaibahan sa orihinal. Pero pag kinilatis na, manipis ang plastic at hindi masasalat ang imprenta. Ang sinasabi namang AAA quality, doble hanggang triple ang presyo din dahil hindi lang dekalidad ang ginamit na material at pag-iimprenta ng lisensya. Galing daw mismo ito sa LTO. Pagkariyak namin ng LTO ng ultraviolet, may logo sa gitna na LTO yun kasi galing sa loob ng LTO. Matulin lang ang transaksyon, walang anumang hininging dokumento. Kukunan lang ng litrato ang nagpapagawa. Kahit iba pa ang detalyeng ilagay mo, kahit baguhin pa pangalan mo. Kwento pa nga ng namimeke ng lisensya. Kamakailan lang ay may 5 kumuha sa kanila ng driver's license na galing sa isang bus company. Pinaiba raw ang mga pangalan nila. Magpapagawa yung mga iba rin? Oo, driver daw sila. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, hindi marami ang nahuhuli nila na may gamit ng mga peke lisensya. 3 nga lang daw kada buwan dahil mahirap na raw pekein ang bagong lisensya. Dahil may higit sa 12 security features ito, kabilang ang 4 na layer ng printing. Maaring magaya raw ang ilang security features pero siguradong hindi lahat. They're catching up. Kaya nga kami, what we're trying to do is evolve also, no? We're trying to be 2-3 steps ahead of them. At dahil nagkalat ang mga mamimeke, marami rin daw ang inaakalang totoo ang hawak nilang lisensya na pinalakad sa iba. Pero Pagbalik niya ngayon ng LTO after 3 years, nire-renew niya, sinasabing dormant na yung license niya or paso na matagal, magre-re-exam na siya. Kasi expired na siya for more than 2 years. kasi peke nakuha niya. Kasi peke yung nakuha niya. Pinasuri namin ang nakuhang peke lisensya sa isang security expert at kinumpara sa orihinal na lisensya. Kung kikilatisin mo ang hawak mo lisensya, dapat makita mo mga ito. Una, kapag ito ay iyong inilapag at iniba ang anggulo, marami ka makikitang hologram ng LTO. Kapag inilawan mo ng ultraviolet light o UV ang card, makikita mo sa gitna ang logo pa rin ng LTO. Ito mahirap pikein at mahirap makita kahit pa gumamit ka ng magnifying glass. Pero gamit ang isang microscopic camera sa paligid ng watawat ng Pilipinas, makikita mo ang mga salitang Philippines LTO. Mas maliit pa ang mga letra nito sa matulis na ulo ng karayom. Pinakita rin sa amin ng security expert ang nakamamanghang security feature na ito. Gamit ang isang camera na sensitibo sa light spectrum at sa tamang anggulo, ang inakala mong iisa lang na kulay ng mga hologram. Kapag ginalaw-galaw mo ang card, mistulang kumukuti-kutitap ng iba't ibang mga kulay na parang mga parol ang iyong makikita. Lahat ng ito nakita ng eksperto sa orihinal na card at sa sinasabing peke na nakuha sa Maynila. Ipinakita namin sa LTO ang orihinal at ang pekeng lisensya. Pero hinayaang siya na ang tumukoy kung alin sa dalawa ang galing sa kanila. Ito, yung sinasabi nilang color-coded, di ba? Parehas nila yan. The barcode, of course, di mo lang malalaman kung may laman yan, di ba? Oo. Pero at a glance, at a glance, medyo difficult talaga. And sa likod, di ba? Parehong-pareho din naman. Pinakita rin namin ang sinasabi ng mamimeke tungkol sa akusasyon na galing ang card na ito sa LTO. That's always possible, lalo na yung mga pre-printed, no? Yung pre-printed card. If they take that out of LTO or from the supplier's end, no? And then they sell it to some people, well, that's always possible. Michael, pati ng tutok, 24 oras.